Umahon nga niyo kami din sa bukid ni Pudra para nga ni humanguha ng kamuting kahoy dahil nga ni merong nag-order sa kanya. Ay bali nga laang ho aring kamutihang kahoy ni Pudra ay napakalago nga ni ng mga damo para na aring gubat. Hindi na rin ho kasi naasikaso aring ni Pudra dahil nga ni simula nung siya ioperahan ay bawal na nga ni siya magtrabaho ng mabibigat. Kaya naman nga ni naging gubatan na aring kanyang tanima. Nakakatuwa nga laang din ho talaga at kahit nga ni gubatan na aring kamutihang kahoy ni Pudra ay marami pa nga rin hong laman. Sa isang puno nga ni ng kamuting kahoy ay lumalaman nga ni siya ng nasa 5 kilo. Habang sila nga ni diyan ay naghuhukay, ako naman nga ni ang magtatanggal ng putik na ring mga kamuting kahoy para nga ni medyo gumaan gaan ang aming pagbubuhat. Malayo pa nga ni ang pagdadalhan na ring mga kamuting kahoy at manumano nga lang ho namin iyang papasanin pababa doon sa bayan. Ay may kalayuan nga ni aring bukid ni Pudra tapos nga ni ay dagdag pahirap pa nga ni yung napakadulas na daan. Bali humuhukay nga lang ho pala kami diyan ng kamuting kahoy kapag nga ni may mga umu-order. Ay ngayon nga ni may umorder kay Pudra na 30 kilos nga daw ho na kamuting kahoy. Ay wala naman nga ni kami dining timbangan sa bukid kaya nga ni tansya-tansya na lang kung magkulang o magsobra ang aming mahuhukay. Ay ari nga ni aking pinsan ay nahirapan nga ni sa pagbubunot ng puno kaya nga ni ang ginawa na lang niya ay isa-isa na lang niyang hukayin ang laman. Ay ako naman nga ni inabot ng katamaran magpabalik-balik. Kaya nga ni aring mga kamuting kahoy pinagulong ko na lang dun papunta sa ibaba. Nakakapagod din ho kasi talaga magpabalik-balik lalo nga ni kung mataas yung iyong aahon. Nakakatuwa nga ni aring kamuting kahoy ni Pudra ay talaga naman nga ni tumitimbang ng 3 kilo ang isang peraso ay talaga hong kalalaki eh. Kaso nga lang din ho ay manghihinayang ka dahil nga ni yung iba ay nangabulok lang nga ni dahil sa katagalan na rin silang nakabaon sa lupa. Tapos yung ibang laman naman nga ni ay kinukut-kut nga ni ng mga unggoy at kanilang kinakain. Ay din nga ni sa bukid ni Pudra ay wala nga ni nangingialam ng mga tao. Ang problema nga lang ay yung mga unggoy nga ni namumurwisyo ng kanyang mga tanim. Ayan nga ni pagkatapos ko nang malinisan lahat ay inilagay ko na nga ni din sa plastic kaya akala ko nga ni magkakaari ang plastic. Ayun po pala ay mapupunit, hindi kakayanin. Ay grabe nga din talaga ang bigat na rin mga kamuting kahoy eh. Makadala ka nga laang ng 10 peraso ay talaga naman nga ni kainaman ang bigat. Tinansya-tansya ko nga ni iyan kung ilang kilo ay kala ko nga lang ay 30 kilos ayun pala ay umabot ng 42 kilos. Ay pagpasensyahan nyo na talaga at hindi talaga ako marunong magtansya-tansya ng mga kilo-kilo. May kamurahan nga lang din ang kilo din sa amin ngayon ng kamuting kahoy dahil nga ni ang kilo lang na rin ay 20 pesos. Tapos nga ni tatawaran pa nung umorder ay sus hindi na naawa sa nagbuhat eh. Ay ganun nga lang din talaga ang buhay. Kailangan natin makapagsabayan sa daloy ng panahon. Ari nga ni ibababa na namin ari sa bayan. Ay sana nga ni hindi ako madula sa daanan. Mabuti na lang din talaga tinulungan ako na rin aking pinsan magpasan papunta nga ni bayan. Ay kami nga ni dalawa diyan ang napaghirapan sa pagpapasan dahil nga ni si Pudra ay hindi naman pwedeng magpasan ng mabibigat. Ay dini nga na akala ko'y dire-diretso na kami maglalakad ay kaso si Pudra ay nagkambabalik pa dahil yung nga daw kanyang sigarilyo ay nakalimutan. Ay sus ko po Ginoo, makalimutan na ang lahat wag lang ang Yossi talaga naman. Yossi is life talaga oy.